Yon, so mga ka-tech, ngayong araw na to is merong dumating na customer na magpapa-upgrade ng laptop niya. So budget lang daw yung pera niya sa pagpapa-upgrade ng laptop niya, no. Ang naisip ko i-upgrade is yung gawin ng M.2 na SSD yung paglalagyan ng kanyang operating system, and maglalagay din tayo ng another 4GB na memory sa kanyang laptop. So bago mo muna i-start tong video na to is subscribe nyo muna dito sa aking channel and click nyo na ring notification bell para lagi kayong updated sa mga video tutorial na aking gagawin. So start na natin, guys. So mga tech, i-start natin tong video na to. I-upgrade natin tong laptop niya, HP na laptop. Lalagyan natin ng M.2 na SSD. Kasi budget lang yung kanyang pera, pati another 4GB na memory na silicon power. So start na natin kung paano natin i-upgrade tong laptop. Yung memory nga tapos 266 nilagay nyo, automatic magda-downgrade yung 266 sa 2400. So ito yung memory nya na ilalagay natin dito. So ayan, kakabit nyo lang, sundan nyo lang yan, tapos konting push yan. So nakabit na natin yung SSD nya, nakabit na natin yung memory nya, no. Ang gagawin natin, babalik na natin uli yung mga tinanggal natin, tapos lalagyan natin siya ng program, no, kasi ang hard disk niya ay magiging storage na lang, tapos itong M.2 niya is itong paglalagyan ng operating system niya, yon. So balikin natin. Yan, so mga tech, tapos napuput na natin yung laptop. So tingnan natin kung nandun yung nilagay natin. Memory, so nag-add tayo kanina, 4GB siya. Ayan, nag-add tayo ng another 4GB. 8GB na siya ngayon, total of 8GB na siya. Kasi yung dalawang slot niya is meron lang nakalagay. Naglagay tayo ng M.2 na SSD. Ito, ayan, hindi na siya. So ilalagay natin siya ng operating system, no? So nag-avail siya sa atin ng Windows 10 na original. Ngayon lalagay natin saka Microsoft Office 20, Home and Business 29.
19. So, gagawin ko dito sa operating system to is gagawin ko muna siyang bootable sa flash drive para mas madali ko siyang ma-reprogram ng maayos at hindi na CD gagamitin ko kasi wala nang DVD slot to eh. So, yun mga katik, nalagay ko na dito yung image ng Windows 10. So, magre-reprogram na tayo dito sa laptop. Ginawa ko sa yung ISO na ito para maging image, tapos nilagay dito sa bootable flash drive. So, kung gusto nyo malaman kung paano gumawa ng bootable flash drive, meron ako dito sa channel ko, lalagay ko sa link sa baba, yung how to create a bootable flash drive. Yan, so mga katek, nandito na tayo sa drive na ito yung SSD na nilagay natin kanina. So, lalahatin na natin yan. Nyo lang natin new, tapos apply, as okay. Ayan. So, lalabas yan, no? Kasi naka-UEFI siya, kaya may recovery system and MSR reserve. So after yan is format mo lang, format. Yan, tapos in-next nyo. Yan, install na siya ng Windows, no? Hintayin na natin siya matapos. So yan mga katik, loading na yung Windows niya. Hintayin lang natin matapos yung installation niya, no? After nyan, papakita ko sa inyo na okay na lahat. Ilalagay natin yung memory niya, no? So yun mga katik. Yan, so mga katik, natapos na natin itong laptop, no? Natapos na natin siyang i-program. Nilagay natin memory kung nabasa ba siya. Ayan. 8 gig na siya, no? So, natapos natin itong laptop na nagpagawa. Mahihintay na lang natin ngayon yung nagpagawa nito. So, tatanungin nyo kung magkano yung nagastos nyo dito sa laptop na to. So, yung memory niya is 128 gig na SSD is 1,050. Yung memory naman niya na 4 gig is 1,250. No, plus labor. So, kung gusto niyo magpa-repair, message nyo lang ako sa Computer Repair Malabon na Botas sa Sempron Tech TV. Tapos, kung gusto niyo bumili ng computer parts, computer accessories, mga brand new parts, follow nyo lang yung Ictus Technology page. Doon, pwede kayo mag-inquire ng mga brand new sets, brand new parts. So, maraming salamat, Katek. Hanggang dito lang.